Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, eto muli si Simply Talkies, no? Nandito ulit po tayo sa loob ng sasakyan at muli inaantay natin yung mga nagsha-shopping. Kumbaga para tayong Lyft or Uber. Ala naman po akong gagawin dun sa mall. Ayaw ko namang gumastos. Mahal po mahal po itong shopping area na to sa San Diego, sa Passion Valley, no? Kanina nandiyan kami sa Mission Valley, nagsauli lang, no? So yung mga taga San Diego dyan, alam na alam niyo yung sinasabi ko. So ito lang, from mainit na lugar to malamig po dito, no? Mukhang magkakasakit ka dito pag hindi kaya ng katawan mo, no? So eto muli, kanina talagang yung Pangulo natin rockstar, no? Si Elora nga, binibigyan niya ako ng mga article, lalo na yung transcript nung speech ni Pangulong Bongbong Marcos doon po sa Singapore sa IISS, no? Isa na namang accomplishment, milestone yan para sa ating mga Pilipino, that first time po sa programa na yon ng IISS is isang Pilipino ang naging keynote speaker. Parang siya lang, no? At yung transcript po, hindi ko pa po nababasa ng buo, pero may mga kopya na ako, no? Pero kung titignan ko yung first part, nasa first few paragraphs pa lang ako, well crafted, well written, organized, and on point po, no? Nakapungbaga yung dapat marinig at yung substance nung dapat ipaalam sa madlang people nandoon po. I think that speech is like written, no? Hindi lang 2 or 3 days, pinag-isipan mismo ng Pangulo yon. And ako po'y naniniwala na ang Pangulong Bongbong Marcos ang siyang nagsusulat ng mga importanteng mga speeches, no? Tulad po niyan, lalo na sa international stage, na ipakita natin sa buong mundo na ang mga Pilipino ay magagaling. Magagaling naman po talagang mga Pilipino. Tignan nyo na lang sa mga nursings, no? Sa medical, sa medical, sa engineering, wala po talagang mahusay sila, no? Na kahit saan sa Middle East, di ba? Nandiyan ang mga architects, engineers, mga skilled workers natin, no? Even ang ating mga kasambahay, mahuhusay po talaga, no? Kaya hindi natin masasabi na walang ibubuga ang Pinoy. Yung mga malalaking mga kilalang mga buildings, no? Meron dyan arkitektong Pilipina. So dapat ipakita natin, no? Tulad ng presidente natin, di ba? Galing ng presidente namin, ang galing din ng mga Pilipino all over the world, no? Yun nga lang, meron pong isang asong ulol doon na siguro napanood nyo naman lahat at nakomentohan na ng mga sinusundan ninyong mga vloggers, influencers, no? Ako, napanood ko po yon, pero gusto ko po talagang i-digest pa, no? Gusto kong tignan ano yung dating nung isang doon, yung langaw. Yung isang langaw doon na akala mo porket malaking bansa ang kanyang kinaroroonan, kinabibilangan, kakayanin niya na ang ating Pangulo. Sabi ng cool lang ang Pangulo, pero binira niya, simpleng bira lang, mga kababayan. At ang maganda, ayan po yung binigay na quote card ni Elora, no? Ang ganda ng sinabi diyan ng Pangulo. Filipinos do not yield. Di ba? Yan ang isipin nyo pa lang yan, banggitin nyo yan, namnamin nyo yung word na yan, yung statement na yan. We Filipinos do not yield. Hindi palulupig, di ba? Di ba nasa, kumbaga, in English lang po ng Pangulo yung last part ng ating pambansang awit, ang lupang hinirang, no? Ano ba yon? Sa manlulupig, di ka pasisiil. O di ba? Sa maiksing salita,
we do not yield. Ganun po yan. Kung ang Pangulo natin naninindigan, lalong-lalo na dyan sa West Philippine Sea, no? Lalong-lalo na yung matindi yung sinabi niya, yung the red line, that will be the red line. Naalala ko bigla mga kababayan, yung moving the thin red line. Oh, mas matindi yung thin red line. Talagang you are trending on the yung napakanipis. Ano pa bang napakanipis na lubid? Di ba sinulid? Oh, kaya tayo, no, na naninindigan ng ating Pangulo, suportahan natin. Huwag tayong maniwala dyan sa mga kampo ni Duterte. Aminin na natin, huwag na tayo yung di umano, si ganito, hindi. Sabihin na natin, hindi tayo magdi umano dito. Kung hindi tayo sure, yun ang sabihin natin, pero sigurado tayo eh, no? Sino ba ang walang paninindigan sa West Philippine Sea? Sino pa ang umaalyado, pumoprotekta sa mga Chinese na nang babalahura sa atin dyan, sa mga mangingisda sa ating Rory mission sa West Philippine Sea? Di ba ang grupo ni Digong? Oh, wala nga silang statement. Wala silang paninindigan. Kasi sabi nung amo nilang si Digong, I love China. I love Xi Jinping. He is like my brother to me. O ano pa? Ha? Ano pa? Sige nga, hindi nga nila masabing, oh, ang Duterte lamang ang nanindigan. Gago. Sige nga, si Roque, sabihin na natin. Sinabi ba yan ni Roque? Wala. Sinabi ba dyan ng mga taga-SMNI? Wala. Hindi nga nila makover ang WPS. Oh, di ba? Tapos sasabihin ninyo, magkakagera dahil weak ang presidente, ibinenta na tayo na Pangulong Bongbong Marcos sa Amerikano. Eh gago pala kayo eh, no? Bakit hinaras ba kayo ng Amerikano? Nang inagawan na ba kayo ng teritoryo, ng karapatan ng mga Amerikano? Nandyan lang naman ang mga American soldiers for EDCA. Di sana nung presidente si Digong, gumawa na siya ng isang executive order or administrative order o sinabi niya sa Kongreso, gumawa kayo ng batas, pinapaalis na natin ng EDCA, binabaliwala natin yung kontrata ng EDCA. Eh hindi eh. Di ba nga bumalik pa siya sa BFA? Welcome back. Di ba? Sabi niya wala na, America lost me nung 2016. Pero nakita niya walang patutunguhan yung pakikipagkaibigan niya kay Xi Jinping kasi ginagamit lang siya at alam niya mga kababayan at alam niya galit ang mangingisda natin. Oh, pasensya na kayo at naaarawan tayo yung kagapuhan natin nasisira eh. Di ba? Oh. Kaya isipin niyo mga kababayan. Ha? Huwag tayong bibitaw. Huwag kayong maniniwala sa mga naratiba ng mga didishit na oh, isasalang tayo sa gera. Unang-una, nasaan ang gera? Ang gera nandun sa Europe. Ang gera nandyan sa Middle East. Kung magkaroon man ng gera dyan sa Asia, hindi ang Pilipinas ang magsisimula, kundi yung amo nilang Inchik. Diba? O tingnan nyo anong sinabi ng Inchik si Mauning. Pinadala na naman sa akin ni Ilora. Pero nakita ko na rin po. Sabi nyo, oh, pwede naman tayong mag-usap pa. O diba? Tama, mali. Pwede pa tayong mag-usap. Mag-usap lang tayo. Takot sila. Kung matapang sila, disinimulan na nila. Niratrat na nila yung ating Coast Guard dyan. Niratrat nila ang ating Navy dyan. Eh hindi. Diba? Eh, duwag din yung mga yan. Hanggang salita lang yan. Yung ang Taiwan, iniikot-ikutan lang. Ikaw talagang seryoso. Di sana matagal nang kinuha. Diba? Nananakot lang. Eh nung pinalagan sila ni Pangulong Bongbong o urong bayag, hindi nila kakayanin. Ang ginagawa nila mga kababayan is provocation. Provocation. We provoke hanggang sa yumuko itong presidente na to. Pero anong sabi ng Pangulo? No. O ngayon, sinong weak? Yung matapang lang sa salita, yung nagmumura, siya pala ang weak. Yung minura at inakusahang adik, yung pala ang matapang. Yun. Matapang lang si Digong sa bunganga pero walang aksyon. Bakit? Hinimod niya ang puwet ni Xi Jinping eh. Diba? Mukhang nasarapan siya doon sa amoy ng puwet ni Xi Jinping. Ayun, anong lasa? Lasa daw po kasi yung fortune cookie.
nung krinak niya yung fortune cookie, sabi doon, no, I love you, Digong. Di ba? Ang ina. Kaya wag kayong maniniwala kahit wala nga silang magawa ng mga paninira paulit-ulit na lang. Kasi alam nila hindi nila kakayanin ang wisdom ng Pangulong Bongbong Marcos. No? Sabi nga ni Dingong, sobra siyang inggit Ano lang kasi yan, marunong mag-English, spoiled, nag-iisang anak. So what? Kasi bitter siya, nainggit siya dahil alam niya sa sarili niya, even though hindi nakagraduate sa Oxford, hindi nakagraduate sa Wharton, pero naging presidente. Ang sinasabi nilang second year lang ang inabot. Si Digong, may masters pa, may PhD, sabi niya, yung mga teacher niya magagaling. Pero naging presidente. Pero hindi niya akalain na yung second year lang ang inabot, naging presidente. Kahit na ano pang gawin nila hindi nawawala yung amor, no? Kahit na anong paninira, yung survey na yan, mind conditioning lang yan. Huwag kayong maniwala dyan. Sino bang mga sinorvey? Ilan ang sinorvey? 1,200, malaki na ang 5,000. Hindi pa rin yan ang represents the majority of the voting population. Kung ang voting population is 80 million, 90 million, ano lang yung 5,000? Di ba? Wala pang 10%. Kaya yung sinasabing si Itok-Itok ang number 1, siya ang magiging next na pangulo, neck mo. Kung pwede lang mga kababayan, sa akin lang, kung hindi lang labag sa konstitusyon, hanggat kaya ni PBBM na lang. Kasi assuming 2028 wala na si PBBM, sinong papalit? Kung si Itok-Itok, bye bye West Philippine Sea. Here comes more pogos, here comes more like Android na mga inchik. Here comes more spies, here comes more, wala na. Philippines becomes the province of China. Prime Minister na lang si Itok-Itok, di ba? Wala na tayo. Baka mamaya magsalita na rin tayo ng Tokyen. Sasabihin ni Loren Legarda, I'm Arrow here. Di ba, Ilora? Kaya mga kababayan, kahit na ano pang naratiba ng mga dedishet, magtiwala tayo sa Pangulo. Ang gusto ng Pangulo, mapaunlad ang ating bansa. Ang gusto ng Pangulo, maging middle income status naman ang mga Pilipino. Tama na ang pamumulitika. Tama na ang sobrang ganid sa pwesto, no? Kaya dapat sa 2025, wag tayong bumoto ng mga pro didishet. Para malaman nila na totoo pala na wala ng power si Digong. Tignan ninyo yung mga miyembro ng PDP o PDP laban, wala na. Jump overboard na sila. Ilang mayor na sa Cebu ang kumala sa kanila. Basta meron dalawa sa Lapu-Lapu City, saka sa Mactan. Tama ba ako? Basta dalawa na yung sumama kay Governor Gwen si Rama Cebu City yan Talagang siya, vice chairman siya ng PDP. Kaya makikita nila, tulusan sila. Yang barko ni Digong, worse pa sa Titanic. Worse pa sa Poseidon. Ano meron si Digong ngayon? Laro ang bangka. Laro ang bangka na lang kayo. Dahil imbis na makipag-alyansa kayo sa gobyernong Marcos, hindi. Bakit? Kasi dinidiktahan kayo ng amo nyong mga tsekwa. Yan ang mahirap sa inyo. Ibinebenta nyo ang Pilipinas sa mga tsekwa. O nakita nyo ano nangyari? Actually, hindi lang si Digong yan. Panahon ni Gloria, dumami dyan yan. Yung mga transaksyon ni Gloria sa mga Chinese firm, di ba? Yung CTE niya, saka yung NGPC. Dyan sa West Philippine Sea. Sabi nga ni Laura, binato nga yan dyan sa Palawan nun
Hindi po ako ano yun ha. Ikinwento po sa akin ni Elora yan. Tingnan nyo, hindi nakaporma si Gloria dyan. Kaya nga dumidikit kay PBBM dati nung una yan. Kaso wala siya mapapala kay PBBM eh. Sabi ni PBBM, putang ina, ninanakaw nyo ang yaman ng West Philippine Sea. Kawawa yung mga mangingisda ko. Gago kayo. Tapos tinitira nyo ng water cannon ang mga sundalo ko. Hindi pwede yan. Anong palagay nyo sa akin? Weak? Neck ninyo, ito ang weak. That will be the red line, sabi niya. Pag may namatay dyan na may namatay na Pilipino dyan sa West Philippine Sea because of outside forces, willful aggression, wala. That will be the threshold. You will cross the red line. No? Yung Rubicon na sinasabi niya, expound pa natin to pag nabasa ko na po yun, saka napanood ko na yung full context nung video. No? Pero ang tindi ng mensahe ng Pangulo. May mamatay na Pilipinos dyan sa West Philippine Sea because of the willful act of aggression. That will be the red line. The point of no return. Kasi willful talagang talagang sinadya, hindi inosente, talagang tinira. Ayun. Kaya wag kang gagago-gagon Chekwa. Kaya yun, nagsabi yung si Mauning, pwede pa naman tayong mag-usap. Gago pala kayo eh. Paano pag may nahuli sila, 'di ba? Manghuhuli na sila ng June 25 ng mga trespassers daw. No? Kung may mamatay doon na mangingisda, yun na. Sige, gawin ninyo kayong mga Chekwa, hindi kayo uurungan ng Pangulong Bongbong Marcos namin. Filipinos do not yield kahit na malaking bansa pa kayo, no? Mga dugong Andres Bonifacio, aputol apaa, hindi atakbo. Aputol akamay, hindi atakot. Yan. 'Di ba? Yan lalabas ang tapang ni Robin kung talagang matapang siya. Diba? Hindi yung matapang na sakay ng eroplano, layas na. Nasaan ang weak president ngayon? Siguro lahat kayo napanood yun, lalo na yung general ng Inchik na mukhang gustong gustong upakan ng presidente. Ewan ko lang, gumawa siya ng aggression kay Pangulo, baka mategi siya dun. Kung ako lang ang PSG ni Pangulo, ilatag ko buhay ko sa presidente ko. Di ba? O kaya unahan ko na yung Inchik. Di ba, Elora? Ganun lang yan. Sila Elora nga sa Palawan, nakikipaglaban sa mga Chekwa. Hindi makaporma Chekwa sa kanila sa Palawan eh. Saan nyo alam nyo kung saan nakakaporma ang Chekwa? Ha? Diyan sa bayan naming Zambales. Kasi mga inutil yung dyan eh. Yung ibang LGU dyan, inutil. Pasensya kayo ha. Kababayan ko kayong mga Sambalenyo, pero alam ko, hindi nyo kayang ipaglaban ang mga kababayan nating Sambalenyo na mangingisda. Kaya mga inutil kayo. Sapul kayo. Kala nyo ha, makakalusot ka. Lalong-lalo na yung Governor Ebdani dyan. Sabihin niya, hindi niya kayang ipuwersa yung 2016. Bakit ang Pangulo? Bakit ang Pangulo? Sa international stage pa, sinabi niya. Ha? Sinabi niya. Tapos ikaw ang tatay ng Zambales, sasabihin mo, anak, wala pabugbog na lang tayo. Anong klaseng tatay ka? Hindi mo kayang ipagtanggol ang mga anak mo, ang bayan mo, ang tahanan mo sa mga agresor, sa mga bully? Diba? O ikaw, isa kang magulang, nakita mo yung anak mo kinakawawa, sasabihin mo, anak, magpakumbaba na lang tayo, magpabugbog na lang tayo para hindi tayo lalong bugbugin. Gago! Inutil. Diba? Nakaka-high blood yun mga kababayan. Siguro napanood nyo yung vlog ko na yun. Uulit-ulitin ko lang. Talagang titirahin natin yung tatay ng Zambales. Biri mo, magbitaw ka ng salitang ganun. Yung Pamalakaya nga yung progresibong grupo ng mangingisda, tinira siya. Oo, nasa Inquirer po yan. Pamalakaya group, no? Na mga mangingisda. Sabi mo, ikaw ang tatay, ikaw ang inaasahan. Dapat meron kang comprehensive na plano para ipagtanggol mo ang bayan mo, ang mga mamamayan mo, lalo ng mangingisda. Ang tanging kabuhayan ay dyan sa West Philippine Sea.
Tingnan mo yung mayor ng Masinloc, umiiyak nga eh. Dahil wala siyang matatakbuhan. Walang magawa yung kanyang governor. Sino tatakbuhan niya? Dapat mayor, pumunta ka kay DILG. Dahil hawak niya yan. Magsumbong ka. Magsumbong ka kay DND Secretary Gibo Teodoro para makarating sa Pangulo. Na wala kayong magawa kasi walang magawa din yung tatay. Inutil yung tatay. Di ba? Nakaka-high blood mga kababayan, no? Dami ng tao dito. Wala nang parkingan. Daming pera tao ngayon, ha. Sahod pala kahapon at 31. Di ba? Ilora sahod, nakapagpa-Starbucks na si Ilora. Nanlibre na naman siya ng galunggong. Nga pala, no? Ihabol lang natin. Salamat po kay Miss Andrea Jong kasi nag-share na naman po sila ng blessings through super thanks. Maraming salamat po, no? More blessings po sa inyo, no? Walang sawa po kayong sumusuporta sa Simply Talkies Vlog at naniniwala kayo sa mga content natin, no? Maraming salamat po, no? Patuloy po tayong susuporta sa admin na ito, lalong-lalo na ipinamalas ng Pangulong Bongbong Marcos that Filipinos do not yield. Never. Ang tanging nag-yield ay si Digong. Baka hindi Pilipino yan. Baka naman AI na yan. Ang mga nag-yield lang ay ang mga dedesyet. Mga bulag mga pipi. Pustahan tayo kung sakaling umabot dun sa red line. Wala na yan, takbuhan na yan. Sisigaw pa yan. Mamatay kayo! Diba? Paawitin nyo sa kanila yung lupang hinirang. Hindi nila maaawit. Bakit? Mga walang yag balls ipabigkas nyo yung panatang makabayan. Di na mabibigkas. Bakit? Hindi nila kaya Di ba? Yun, yung mga bagay na sinabi ko sa inyo, ang ating pambansang awit at panatang makabayan, that pertains to our nationalism, our patriotism, our pride as being Filipinos. Sila wala niyan. Kasi bakit? Ang isinusulong nila ay ang adhikain ng mga Chino. Baka naman. Ako naman ang magtatanong sa inyo ngayon. Baka naman. Ganito. Lami na sa kwarta. Diba? Kaya hindi nila kayang baliktarin ang sarili nila. Kasi mawawalan sila. Hindi tulad natin. Wala tayong tinatanggap na bayad mula sa admin. Walang politiko. Ang tanging nagsishare ng blessings tulad ng mga nagsusuper thanks, super chat, super stickers at members at ads. Yun lang. Kaya kaya nating batikusin lahat kot na sino. Diba? Kaya tandaan ninyo sa 2025 hanggat maaari ibasura nyo ang mga kampi kay Digong, no? Sorry sila, no? Dapat ipakita natin na mas malakas tayo sa kanila kasi sila malakas lang sa bunganga no? Puro mga utak sabaw yan. Si Bongo utak lugaw. Bakit? Kung si Lenny noon may Lenny lugaw, siya ngayon may Bongo lugaw. O di ba? Gago lang. Ayun tingnan niyo yung larawan. Di ba? Yan lang po mga kababayan, no? Sana patuloy tayong sumuporta at magtiwala sa ating Pangulo. Uulitin ko. Filipinos do not yield. Tama, mali? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.